Madilim mo sa kalsada nun. Binangga niya yung taxi ko. Kaya nakakita ka ng pagkakataon para pagsimantalahan ng biktima. Hindi ko siya pinagsamantalahan eh. Hindi ko siya ni-rape. Binangga niya yung sasakyan ko. Naghalit ako, may nasabi akong masama. Pero bumaba siya, galit na galit yan eh. Kaya nga umalis ako kaagad eh. Your Honor, malinaw ho sa mga ebidensya at pahayag ng biktima na pinagsamantalahan siya. Objection, Your Honor. Objection overruled. Gone. Ginahasa mo ang biktima. Ayaw mo muna ng trabaho, natatakot ka mo ulang ng trabaho, kaya pinagsamantalahan mo siya. Tinuloy mo na yung banta mo sa kanya. Hindi ba't yun ang nangyari, Mr. Santamaria? Hindi totoo yan. Umamin ka, isa kang rapist! Hindi ko siya ni-rape. Miss, magsabi ka ng totoo, parang awa mo na. Magsabi ka ng totoo, hindi naman kita ni-rape, di ba? Ang totoo, isa kang rapist! Hindi totoo yan! Ginahasa mo ako, hayop ka. Ginahasa mo ako! Huwag mo nga ng storya, hindi kita Order in the court! That's Hindi all. totoo yan! Wala sa akin! Totoo yan! Siya yung kumasa sa akin na Maawa ka naman sa akin, Miss. Maawa ka sa akin. Rodney, huwag kang mag-alala. Aapela tayo. Iaapela ko yung kaso mo. Gagawin ko lahat para makalabas ka sa kulungan. Rodney! Kausap ko si Attorney Salcedo. Ang gusto niya tayong humawak ng kaso. Morning, Attorney. Morning. Good morning. Ano sa tingin mo? Morning, Attorney. Hello. Sa tingin ko dapat mag-meeting tayo. We have to sit down and meet about this. Juvie. Juvie, ano pa? Kanina pa kita kausap? Narinig kita. Alam mo ba? I have a hot date tonight. Kaso ang pinag-uusapan natin dito, puro ka date. Sis, Friday naman ngayon eh. Alam mo, kahit sinong workaholic na tao, pwedeng gumimik. So, come on. Wait, when was the last time you go out on a date? Alam mo, you're not getting any younger. You are absolutely right. Coffee? Ano mo yung magandang pelikula sa sinehan ngayon? Gusto mo samahan kita? Load tayo mamaya. Wow. Alam mo, swabing-swabe rin naman yung pasok mo, no? Para ka lang vulture na nag-aabang ng mga patay na katawan. Morbid mo naman. Ano, Sofia? Sundin kita mamaya, mga 8 o'clock. 8. Sige. May appointment ako ng 8 kasama ng manikurista ko. Salamat sa coffee. Kape ko. Bumili ka. Good morning, Attorney. Morning. Ano to? Ba't nandito pa lahat to? Nasisante po kasi messenger natin. Nahuli pong nangungupit ang mga supplies. Ang lakas na loob. Pati abogado ninanakawan. Anyway, Attorney, tumawag po pala yung mother ng kliyente niyo dati. Si Dayan Ramos. Nasa ospital po si Dayan. Gusto daw po kayong makausap. Salamat, Attorney. Pinabigyan mo kami. Madalas na siyang uminom matapos ang kaso. Hindi ko na siya maunawaan eh. Na-aksidente siya kagabi at wala siyang ibang hiling kundi ang makausap ka, Attorney. Dayan. Dayan. Si Attorney Sofia to. Dayan? Attorney. Karma. Tasa. Akin to. Gusto ko. Mapatawad niya ako.
Dayan, hindi ko naiintindihan ang pinagsasabi mo. Ano ba yon? Tulungan mo siya, Atty. Hindi ako lang tawad sa kanya. Dayan, anak. Lumaban ka, Dayan. Dayan. Dap! Dap! Tulungan niyo kami, Dap! Tulungan niyo naman ako! Dayan! Dayan, wag mo ako iwan, Dayan! Tulungan niyo ako, Dok! Iwan ako! Dayan! Dayan! Anak ko! Anak ko! Tulungan niyo ang anak ko! Ay, anak. Dumaan nga pala dito ang ninang Betty mo kanina. Babalik daw siya mamaya. May ikukonsulta ata sa'yo eh. Finally, justice is served. May nanagot na sa nangyari sa akin. Nakulong na si Rodney Santamaria. Pero bakit parang kasabay niya ay nakulong din ako? Nakulong ako sa isang kasinungalingan. Oo, galit ako sa kanya. Kung hindi dahil sa aksidenteng yun, hindi siguro ako nabiktima ng kung sinong lalaki. Pero wala siyang kasalanan. Hindi niya ako pinagsamantalahan. Paano ko nagawang ipakulong ang isang taong wala namang kasalanan? Dahil ba naghahanap lang ako ng masisisi sa nangyari sa akin? Sana mapatawad ako ni Rodney someday, kapag may lakas na ako ng loob. Sana maitama ko pa ang lahat. Bakit, anak? May problema ka ba? Ma, may naipakulong akong inosenteng tao. Panyero, nandito na lahat ng mga papeles. Kung tutuusin, maaari kang mawalan ng lisensya dahil dyan sa ginagawa mo. Panyero, nandito lang naman ako para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kliyente ko. Mabuti na lang at nakaapila pa ang kaso. Kung hindi, mabubulok ang kliyente ko rito sa kulungan. Rodney, do you remember Attorney Sofia Santillan? Anong ginagawa mo rito? Nandito siya para tulungan ka sa appeal mo, Rodney. Rodney, meron akong mga iniwan ng mga papeles, bagong ebidensya para mapawalang sala ka. Nandito na rin ako para humingi ng sorry. Sorry? Sorry? Rodney, Hindi mo lang ang pinagdadaanan ko rito. Hindi mo alam kung sa impyerno ako napunta dahil sa bintang ng kliyente. Wala na si Miss Diane Ramos. Patay na siya. Wala akong pakialam kung patay niya siya. 3 taon na ako dito. Pati buhay ko kinuha niyo. Makinig ka sa akin. Sabihin mo sa kliyente mo, sa impyerno na kayo makita. Doon siya mag-sorry sa akin.
tinatawagan. Alam mo ba, pati si Juvie tinatawagan ko. Nag-aalala na ako sa'yo, ah. Ha? Ma? Oh. Proud kaya si Papa sa akin? Tinatanong pa ba yun, anak? Proud sa'yo ang papa mo noon pa. Sana nandito siya. Sana hindi na lang siya kinuha sa atin. Inisip ko na lang na binuwis niya ang buhay niya para sa servisyo. Alam mo, Ma, sabi ko noon, magiging magaling na abogado ako. Lahat ng mga kriminal, ituturing ko na parang silang pumatay kay Papa. Minsan hindi ko naisip na may isang inosenteng tao na mahahatulan. Sinira ko ang buhay ni Rodney. Nakita ko siya kanina. Hindi, anak. Hindi. Ginawa mo lang ang trabaho mo. Ma, hindi eh. Nasira ko ang buhay niya. Tinulungan ko yung kliyente ko na ipakulong ang isang inosenteng tao. Anak, lahat tayo nagkakamali. Ang importante, lahat tayo may kakayahan at pagkakataon para itama ang lahat. Rodney, pinagluto kita ng paborito mong ulam. Uncle, basketball tayo uli, ha? Sige. Sige po, marami pong salamat. Sige ha. May sasakyan ba kayo pa uwi? Ako na maghahatid sa Halika na. Rodney, sandali. Ito yung diary ni Dayan Ramos. Gusto niya, basahin mo to para malaman mo na talagang pinagsisisihan niya ang nangyari sa'yo. Huwag mong ipasa sa akin na nakasulat dito. Ikaw ang magbasa araw-araw para maalala mo ko. Attorney, mauna na kami. Hector, balita ko na promote ka daw. Ikaw na yung head ng HR natin? Yes, finally. Pero, teka, hindi ka naman lumapit dito para i-congratulate lang ako, hindi ba?
Actually, may kailangan akong favor sa'yo. Kailangan mo pa ba ng messenger? May bakante bang posisyon? Depende. Sige, makikipag-date na ako sa'yo. Yun naman pala eh. Wala, bakante yung posisyon na yun. Kaya, sino ba yung papasok mo at papasalamatan ko yung tao yun, ha? Siya. Sir, excuse me, saan kayo pupunta? May appointment ho ba kayo? At saka baka pwede makuha kahit anong ID nyo. Kung makapagtanong ka, para ako may ginawang masama. Sir, pakisagot na lang ko yung tanong ko. Basta pinapupunta ako sa Perez Quirino Law Office. Excuse me? Perez Quirino ka mo? Opo. Tingin nga. Sa HR namin to. Halika, samahan kita. Ikaw, ha? Now I know kung anong mga tipo mong lalaki. Yung bad boy at maton. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Anong pinagsasasabi? Eh, sinamahan ko lang naman po sa HR yung nirefer mong guy na gwapo. Si Rodney Santa Maria ba yun? Eh di ayun, may work na siya dito. At alam mo ba, nabwisit sa kanya si Hector, no? But anyway, saan mo nga pala na-meet yung guy na yun, ha? Fairness is, malakas ang dating niya. Malakas talaga ang dating nun. Galing sa loob yun eh. What? Natatandaan mo ba yung kaso na hawak ko nun? Kay Dayan? Kay Dayan? Yung tungkol sa rape? Ah, okay. Siya ang tinuro na ng rape. Pero, hindi pala. Oh. Kaya, eto. I'm just trying to help him out. Tingnan mo nga naman. Ang akala kong si super abogada at lahat ng napapakulong guilty. Ay, Jovi. Yun rin ang akala ko nun. Kaya nga tinutulungan ko siya eh. Pakiramdam ko, I'm responsible sa mga nangyari sa buhay niya. Kaya ito, tinutulungan ko na lang siya. Alam mo, sayang. Mukhang mabait pa naman siya nun. Bakit? Eh, ano ba ngayon? Hindi ko alam yun. Parang ang laki ng pinagbago niya. But you know what, Sofia? Hindi mo kasi pwedeng ipasok ang isang tao sa kulungan at ilabas and still expect na he'll be the same person. Ay, nako sis. Alam mo, wish ko lang tama ka sa ginawa mong pagtulong dyan sa taong yan. Good morning. Miss? Oh my God! Bakit? Kasi Santi nga yung messenger nating magnanakaw. Rapist naman ang pumalit. Anong ibig mo sabihin? Teka. Saan mo naman nalaman yan? Eh, sabi sa akin ng taga-HR, nirecommend daw siya ni Attorney Sofia. Kliyente niya yata dati. Hindi ko alam. Dito nagtatrabaho si Sofia, yung abogado? Oo, bakit? Kailangan ma-secure natin na lahat ng affidavits na... Rodney. Hiningi ko ba to? Rodney, ano ba problema mo? Hiningi ko ba tulungan mo ako? Halika sa akin Hindi ako tanga. Akala mo, hindi ko lang ginagawa mo? Hindi ako nakatapos sa abugasya! Pero hindi ako bobong katulad ng iniisip mo! Gusto ko lang naman makatulong eh. Para ano? Para gumaan ang konsensya mo? Tama na ba yan? Hindi ako gusto mo tulungan. Ang gusto mo tulungan yung sarili mo!
Ito na lang ang natira sa kanya. Lahat kinuha ko nang makulong siya. Tapos na yan, ah. Binalik mo na nga sa kanyang lahat, di ba? Mali ho ba ako? Bakit ko nga ba siya tinutulungan? Dahil ba gusto kong makabangon siya? O dahil sa gusto kong makabangon ako sa lahat ng mga kasalanan ko? Masababang tulungan niyo ang isa't isa. Anak, hindi masama ang intensyon mo. Pero di mo mapipilit sa kanya yon hanggat hindi siya handa. Alam mo, anak, dalawang bagay lang yan eh. It's either you move on with your life and believe na wala kang masamang ginagawa, o patunayan sa kanya na sincere ka sa pagtulong mo sa kanya. After all, anak, pareho lang naman kayong biktima eh. Eh, di nasa paksa. Tulog. Eh, tumama sa'yo. Ha? Hindi. Tatama. Meron konti lang, pero okay na. Pero ilan naman sila? 5. Naduguan ka? Ha? Naduguan ka? Isa lang. Pero Magandang gabi. tinapay talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung likas naman ito. Saksakan lang ng kulit ng tao ito. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ayoko na makita yung pagbumukha mo. Nagpunta lang naman ako dito para i-sorry sa'yo to. At saka ibigay sa'yo to. Pre, Tanggapin mo na. Sinusuyo ka na nung chick, oh. sarap pala talaga ng galing sa preso, no? Meron ka ng libreng grocery, meron ka pang wallet. Akala mo madadaan mo sa maganto? Rodney! Ano ka ba? Ha? Pasok ka naman sa loob. Tol, mukhang may problema eh. Alis na muna ka na eh. Bukas na to, bukas na to. Ay, maaga pa. Bukas na to. Sina. Attorney, dito may kakausapin lang ako sa'yo sandali. Pasensya ka na sa kapatid ko, ha? Hindi naman dating ganyan yan, eh. Sa totoo lang, hindi ko na siya kilala ngayon. Laging naglalasing. Ewan ko ba? Nung nakulong ang kapatid ko at lumabas siya sa kulungan, parang ibang tao ang lumaya. Hindi na siya yung kapatid ko na kasabay kong lumaki. Alam mo ba? Kasing laki lang siya nung anak ko na maulila kami. Pero kahit maliit at mas bata siya sa akin, kahit kailan, hindi niya ako pinabayaan. Sa lahat ng hirap ko, sa lahat ng problema ko, siya yung kadamay ko. Katulong. Lumaki siyang matino, responsable, may pangarap sa buhay, may takot sa Diyos. Pero binago siya ng bilangguan. Binago siya ng galit niya. Hindi ko naman siya masisisi dahil nung panahon na yun, walang naniwala sa kanya kahit isa. Ako lang.
Kahit sa isang babae na minahal niya, iniwan din siya. Attorney, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Naniniwala ako. May babalik mo sa dati ang kapatid ko. Isang responsable at matinong tao. Ay! Ano ba pinag-uusapan dyan? Ako ba pinag-uusapan nyo? Ano ba? Sinusoli ko lang sa'yo ito. Ba? Magic pala itong wallet na to. Nung nawala ako to, 40 pesos lang ang laman nito eh. Ngayon, 1,000 pa oh. Alam mo, nabitin ako eh. Ang gawin mo para sa akin, bili mo ko ng beer tsaka pulutan, no? Bili mo. Nagpunta ako dito para tulungan ka. Hindi para utos-utusan mo. Sofia! Sofia, sandali. Ano ba? Bakit ba nung napatalsik yung ex-con dito? Sungit-sungit mo na. Ha? He was wrongfully accused. Kaya huwag mo siya matawag-tawag na ex-con. Okay, fine. Sige. Well, let me remind you, kung hindi dahil sa akin, hindi siya matatanggap dito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi ka na matanggalan ng trabaho dito. Napatrouble ako dahil sa pabor na binigay ko sa'yo, ah. I'm sorry. Hindi naman apology mo ang hinihingi ko, eh. Kundi yung kapalit sa pabor na binigay ko sa'yo. You owe me a date, remember? Hello? Hello, attorney. Tulungan niyo po si Rodney. Parang awan niyo na. Bakit? Ano nangyari kay Rodney? Tama na ya! Kaya ka na! Magandang balita yan. May nagpiyansa sa'yo. Abogado mo raw. Abogado? Rodney, tumawag sa akin ng ate mo. Alalang-alala siya sa'yo. Alam ko wala kang pakialam sa akin. Pero pwede ba, magkaroon ka naman ng kahit konting malasakit sa kapatid mo at sa pamangkin mo. Ano ba? Magbubunga nga ka ba? Kung ganyan ka rin lang, mas mabuti pa bumalik na lang ako dito. Mas maayos pa eh. Hindi totoo yan. Anong kinalaman mo sa katotohanan? Nangako ako sa ate mo. Iuwi na kita. Halika na. Ayos ah. May abogado na ako, may driver pa. Alam mo, konti na lang isipin ko na nililigawan mo na ako. Kapatid ko, pamangkin ko, sinusuyo mo. Ganyan ka na ba ka-desperado? Anong gagawin mo? Rodney? Rodney? Rodney, pwede ba? Itigil mo na nga to! Rodney, ano ba? Ano ba? Kung gusto mo magpakamatay, huwag mo ako itadamay! Ihinto mo nga to! Rodney. Dito. Rodney, sandali. Rodney, bitawan mo ako! Bitawan mo! Natatandaan mo itong lugar na to? Nakikita mo itong lugar na to? Ito yung lugar na sinabi ng kliyente mo na ginahasa ko siya. Natatandaan mo? Wala kang matatandaan dahil walang rape na nangyari dito! Pero lahat kayo,
naniwala sa kanya. May nakinig sa akin, Isa! Wala! Ikaw, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Nagmakaawa ako sa'yo. May ginawa ka ba? Ano? Rodney, I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ka ngayon malalaman mo. Rodney, wag! Bitawan mo ako! Rodney! Bitawan mo ako! Rodney! Bitawan mo ako! Ano? Ano? Ano ba ang gusto mo sa akin, ha? Sabihin mo lang. Ito bang gusto mong kabayaran, ha? Sige, hindi ako magrereklamo. Hindi ako kikibo. Mabalik ko lang ang dating ikaw. Mabalik ko lang ang dating ikaw. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mapagbintangan ng isang kriminal. Alam mo ba kung anong ginawa na sa akin sa loob ng preso? Nung malaman nila na isa akong rapist! Alam mo ba? Alam mo ba? Good morning, Ma. Good morning, anak. Aga mo gumising ngayon. Kagabi, late ka na umuwi, ha? Oo nga ho eh. Oh, siya nga pala. Kumusta si Rodney? Ayaw ka na siyang pag-usapan pa. Tama ka. I should move on. Yan ba talaga ang gusto mo? Suko na ho ako, Ma. Hindi ko na siya kinakaya. Alam mo, anak, ang mahalaga eh. Ginawa mo na ang dapat mong gawin sa kanya. Saka hindi mo na siya kargo kung hindi niya tutulungan ang sarili niya. Hindi ba? Kumain ka na. Ma, thank you. Oh. Saan kayo pupunta? Uncle, pupunta na kami probinsya. Wala ka naman daw kasing pakialam sa amin eh. Kahit sa sarili mo, nakulong ka lang. Nagbago ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Rodney. Kapatid kita. Mahal kita. Ikaw na nga lang natitirang pamilya namin eh. Pero kung di mo tutulungan ang sarili mo, sino pa tutulong sa'yo? Ano ba ang gusto mo sa akin, ha? Sabihin mo lang. Ito ba gusto mong kabayaran, ha? Sige, hindi ako magrereklamo. Hindi ako kikibo. Mabalik ko lang ang dating ikaw.
the real score ba between you and Hector? Ano ba? Alam mo, nabalitaan ko ilang bestie kayo lumabas, ah. Don't tell me, sinagot mo yung mukha na yun. Ano ka ba? Loka-loka ka ba? Hindi, no? Tsaka alam naman niya wala mapupuntahan yun. Sobrang busy ko kaya. Buti naman. Pero pakiramdam ko talaga ang mga gusto mo sa guys, yung medyo bad boy. Mga rough guy, walang utak, pero... Bakit ka ba nakatingin sa akin? Hindi na ako bilanggo dito ngayon. Volunteer na ako. Every Sunday, sumasama ako sa Brothers of Mercy. Nagpapakain sa mga walang dalaw. Akala ko kasi isa ka dun sa nag-aamon kanina eh. Tsaka kinuha mo kami para gawing hostage. Driver na ako ulit ng taxi ngayon. Ay, sayang naman. Eh di hindi ka na masyadong bad boy niyan. Alam mo, ayun pa naman gusto ni Sofia eh. Yung medyo bad boy. Pero okay lang yun kasi basta driver, sweet lover naman, di ba? Corny mo Attorney, ito nga pala. Ngayon ako magpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo noon. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Problema nga, hindi ko makalimutan. Sandali, ano yung hindi mo makalimutan? Wala. Pasensya ka na. Baka pwede ako naman ang babayad sa mga atraso ko sa'yo. Pwede ba tayong lumabas? Sini tayo, tapos magkape. Alam mo, pwede mo rin siyang iligawan, yayaing pakasal, magkaroon ng anak. Kasi mawawala na ito sa kalendaryo eh. Sige na. Ano ka ba? Alam mo, mabuti pa. Magsimula na muna tayo sa